Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa ating Panginoong Hesus. Magandang umaga, Abba Father God, at sa ating banal na Espiritu. Ako po pala si Sis Jean Janeth Palmares ng Door of Faith Church po, Bagumbong. Under po sa supervision po ng ating District 9 Supervisor na si Pastor Luis Bailon. Isang pagbati po ng mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po muna ay mananalangin bago po natin himay-himayin po ang salita ng ating Panginoon. Sige po. Ama namin na makapangyarihan at may-ari ng aming mga buhay, sa umagang ito, Ama, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba ng aming mga sarili, humihingi ng iyong paglilinis, Panginoon. Ikaw lamang ang aming ina-acknowledge na ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan. At ikaw po ay mabuting Diyos sa buhay namin. Mabuting Diyos na siyang gumising sa amin sa umagang ito upang kayo po, Panginoon, ay makaniig at makatanggap kami, Panginoon, ng salita mo. Salita mo na siyang magtuturo sa amin at siyang gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, hinihingi ko sa pangalan ni Jesus ang wisdom and understanding and fresh revelation of your word naming tatanggapin sa umagang ito. I-ready mo ang puso ng bawat isang nakikinig sa live na ito, Panginoon, na maging matabang lupa, Panginoon, ang puso na tatanggap ng binhi ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain mo sa umagang ito. Sa iyo lamang namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa muli po, magandang umaga po, no? Ang topic ko po sa umagang ito ay patungkol po sa mga sandatang kaloob ng Diyos. At akin po itong binigyan po ng subtopic na Labang Tagumpay. Ito po ay makikita po sa Book of Ephesians, sa Efeso, chapter 6, verses 10 to 18. At basahin ko lamang po at sundan niyo po sa inyong mga Biblia na hawak. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa 14, kaya't maging handa kayo, ibigki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. 17 at 18, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. So dito po no, sa labang tagumpay, ang buhay natin sa mundong ito ay puno po ng laban, battle, no? Labang halos minsan tayo bilang mga mananampalataya ay lupaypay. Mahinang-mahina, ngunit tayo po ay bumabangon at muling lumalaban. At ito po yung maganda, tayo po ay nagtatagumpay. Sa likod ng bawat tagumpay,
na nararanasan ng isang mananampalataya, isang Kristiyano, merong kamay, no? Sa bawat tagumpay, merong kamay na umaalalay or umahawak dito upang ang isang mandirigma, no? Mandirigma ng Diyos ay tagumpay sa mga labang ito. Praise the Lord, no? Ang isang tunay na sundalo ng Diyos ay nagtatanglay ng matibay na pananampalataya, no? Meron tayong faith, no? Matinding disiplina sa sarili, mga spiritual discipline, at buong pusong pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon, naglilingkod, no, sa Panginoon. Nagsisilbing tagapagtanggol sa kabutihan at handang ipaglaban ang mga prinsipyo ng Panginoong Hesus, no, sa gitna ng mga pagsubok. Mga pangunahing katangian ng isang sundalo ng Diyos ito po, no? Matapang tayo at matatag. Matapang sa ano po? At matatag sa ano? Makipaglaban sa mga labang espiritual, no? Mga pagsubok, trials, no? Tayo po bilang mananampalataya, meron po tayong kaugalian nito na tayo ay matapang, no? Hindi tayo basta-basta na lang nag-give up. No? Matatag, tumatayo pa rin. Kahit natapos ng laban, sugatan ka man, pero tumatayo pa rin. No? Nagiging panalo pa rin tayo, matagumpay pa rin tayo. Pangalawa po, ang sundalo ay disiplinado. Disiplinado. May kontrol sa sarili. Sinusunod ang mga utos ng Diyos. At saan po makikita ang mga utos ng Diyos? Dito po sa ating mga Biblia. Mga Biblia, dapat ito po, meron tayong sandatang hawak palagi. At iniiwasan ang mga tukso at kasamaan. No? Ang isang sundalo ay matapat, no, at nakatalaga ang sarili. Hindi nagpapadala sa mga alalahanin ng mundo. Kasi kung mundo lang, dito sa mundo, puno po tayo, bombarded tayo every day, no? Parang squeeze tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sobra tayong bugbog ng mga pagsubok, no? At, no, matapat at nakatalaga, nakapokus sa paglilingkod sa Panginoon. No? Ano po ba yung ating mga ginagawa? Saan tayo nagfo-focus? No? Nagfo-focus, ang mananampalataya po ay nagfo-focus sa gawain ng Panginoon. Yung may eternal value, no? Yung may heavenly value. Okay po? At may takot sa Diyos. Siyempre po, bilang alagad, bilang sundalo, may master tayo. At ang master natin ay ang Panginoon. So dapat meron tayong takot sa Diyos, no? Gumagalang sa kanyang kapangyarihan at namumuhay na naaayon sa kanyang mga turo. At panghuli, handang magsakripisyo, no? Sacrificial, no? Marunong siyang mag-sacrifice. Inuuna ang kapakanan ng iba at ang kaharian ng Diyos bago ang sariling kagustuhan. Yun po yung isa sa mga naibanggit ko po, mga katangian po yun ng isang sundalo ng Diyos. Okay? Tayo po bilang mananampalataya, bilang believer, bilang Christian, no? Nakatatak sa atin yung Kristo, ang salitang Kristo. I am nothing without Christ. Amen? No? So dito po sa Ephesians po, may dalawang salita akong nais nating bigyan ng lalim. Una, sandata, no, na i-mention. Let us define ano yung sandata, ano yung kaloob ng Diyos. So dito ang sandata, armas, okay? Ay anumang kasangkapan o bagay na ginagamit sa sa pag-atake, pagtatanggol, at pagpapakita ng puwersa, armas, no? Armor. Ito rin ay maaaring tumukoy sa mga hindi pisikal na bagay na ginagamit upang ipagtanggol ang sarili laban sa isang suliranin or kalaban nating espiritual. Okay? At ang kaloob ng Diyos, ito naman ay tumutukoy sa isang biyaya, regalo. So, hindi mo kailangang bayaran. Okay? Nagmula po ito sa dakila nating Diyos. Okay? Ito ay mga bagay, talento, oportunidad na ipinagkaloob ng walang bayad. Dahil sa kabutihan ng Diyos. No? Bunga, hindi ito bunga ng ating sariling pagsisikap o pagiging karapat-dapat na tao. Ito po ay biyaya lamang ng Diyos sa atin. Okay?
Kung ating lamang obserbahan ang mga pangyayari ngayon sa ating paligid, no, sa pangkalahatan, no, na-observe natin, marahil masasabi natin, kay gulo, no, kay gulo at nakalilito ang mga pangyayari, no? Manood ka sa balita, makinig, magbasa, no, sa social media, kasi yun yung pinaka mas mabilis ngayon, no? Swipe ka lang ng swipe, andun na, may mga balita, no? Dito sa Pilipinas, anong balita sa ating gobyerno, no? Yung latest, yung sa ating Senate, no? Anong nangyayari? Nakalilito, sino ang nagsasabi ng tama? Sino ang mali? No? Minsan, ang nangyayari at kadalasan, ang mali ang siyang parang tama. At ang tama ngayon, sa mata ng nakararami, mali, no? So, ano ba? Ano bang tama? Sino ba ang tama? So, hayaan po natin na verse by verse, no, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga bilang mananampalataya, binigyan tayo, in-equip tayo ng Diyos ng mga armor of God, kompleto. At ang sinasabi po dito ay isuot, no? Buong armor, no? Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, hindi pwedeng boots lang, hindi pwedeng belt lang yung suot mo bilang mananampalataya or bilang believer. Pero dapat kompleto. At ano-ano po 'yon? I know na alam na po natin, no, yung armor of God, yung full armor of God na sinasabi sa Ephesians 6. First po, no, tukuyin natin yung sinturon ng katotohanan. Saan po makikita? Sa verse 14. Ano po itong belt of truth, no? Magbibigay po ako ng isang reference sa John 14:6. Sinasabi dito, sabi ni Jesus, no? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Okay? So, balik sa verse 14 ng Ephesians, no, 6, ito yung pundasyon ng espiritual na balute, yung truth, yung katotohanan. Diyan nakakonect yung iba't iba pang mga balute na isinusuot natin bilang mananampalataya. Ano ang kahalagahan ng sinturon ng katotohanan? Ito po ay nagsisilbing pananggalang laban sa panlilinlang. No? Deception. Ito yung ating panangga. Okay? Nagpapanatili ng integridad at katapatan. Okay? At nagbibigay ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Kaya for me, no, na-realize ko, napakalaga nitong katotohanan. Bakit? Sino ito? Si Jesus. Sa Kanya makikita ang katotohanan. Kaya dyan, siya yung pundasyon, no, na nakakonek ang iba't ibang balute na sinusuot ng isang mananampalataya. Okay? Ito ang nagbibigay daan upang maiugnay at maihanda ang iba pang bahagi ng balute. Okay? So napakalaga na alam natin ang katotohanan at dapat nasa panig tayo ng katotohanan. Kasi kung wala ang katotohanan sa'yo, wala si Jesus sa iyo. Okay? Kasi He is the way, the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Pag meron kang katotohanan, nasa tamang daan ka at meron kang buhay. Okay? So, dapat suot-suot natin palagi ang sinturon ng katotohanan para hindi tayo malinlang. Mga balita, hindi tayo malilinlang. Bakit? Meron tayong pinanghahawakang katotohanan. Okay? Let's go to the second point, no? Na second armor, balute ng katwiran. Saan? Sa verse 14 pa rin po, no? Balute ng katwiran. Sa English po, breastplate of righteousness. Saan makikita? Dibdib. Ano ang pinoprotect? Puso. Okay? Sumisimbolo sa pagtatanggol laban sa tukso at kasamaan. Okay? Pagtatanggol, tinatanggol tayo, pinoprotect tayo nitong breastplate of righteousness ng katwiran laban sa tukso at kasamaan. Okay? Sabi ko kanina, ito po yung proteksyon sa puso. Bakit? Ang puso natin ang sentro ng ating mga desisyon at emosyon. Minsan, nakakagawa tayo ng desisyon kapag masaya tayo. Nakakapaggawa tayo ng desisyon kapag sobrang lungkot natin. Kapag inis tayo, kapag galit tayo, bigla-bigla tayo nakapag-desisyon.
di-decide. Okay? So sabi dito, pag meron kang breastplate of righteousness, no, katwiran, saan nanggagaling? Sa Diyos. No? Sa Panginoong Hesus, makikita natin yung righteousness na yan. Okay? Baluti, protection, nagsisilbing panangga upang hindi mapasok ng kasamaan at maruming kaisipan ang puso ng tao. Okay? Bakit? Pag nakakita ka ng isang bagay, nakarinig ka ng balita, ang puso mo biglang magre-react, emosyon mo. No? So, ingatan. Dapat meron tayong breastplate of righteousness. Okay? Ano pa? Ang breastplate of righteousness, no? Ang matuwid na pamumuhay ng isang Kristiyano or ng isang believer, ang pagsusuot nito ay nangangahulugan ng patuloy na pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggawa ng tama. Okay? Ito yung gabay, no? Yung katwiran ng Diyos na nagpapatibay sa integridad at pananampalataya ng isang tao. So magpakatibay tayo sa katwiran ng Diyos. Magpakalakas tayo sa katwiran ng Diyos. Okay? Makikita lamang natin ito saan? Sa kanyang salita. Okay? Number three na balute. Okay? So tapos na tayo. Una, belt of truth, no? Sinturon ng katotohanan. Pangalawa, no, protection sa ating puso, breastplate of righteousness, at ang pangatlo, sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Sapatos. Okay? Bakit kailangan pa ng protection sa paa? Okay? Bilang sundalo, mahalaga po yun, yung boots. Napakatibay po nun. No? Na kahit saan man sila dalhin, hindi maaano ang kanilang mga paa, hindi masusugatan, no? Dahil merong protection. Tayo rin po, habang tayo po ay nagpapahayag, naghahayo, at nagsishare ng magandang balita, ng ebanghelyo, ng kaligtasan, meron tayong proteksyon ng kapayapaan. Dala-dala natin po ito. Suot-suot po natin ito, ang kapayapaan. At ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, nagbibigay yan ng kapayapaan sa mga taong tumatanggap po nito. Amen? So, saan makikita? Verse 15. No? Ito po ay nagsisilbi or nagsisimbolo, nagpapahayag ng espiritual na kahandaan. Okay? Sumisimbolo ito sa kahandaan at katatagan ng ebanghelyo na ipinamamahagi po natin. Okay? So, magdala ng magandang balita, lakas ng loob, na ibahagi ang kapayapaan at pag-asa sa gitna ng magulong mundo. Sabi ko na nga kanina, di ba, ang mga balita ngayon, nakakalito, magulo ang nangyayari. Pero, ang bawat mananampalataya na nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay may bit-bit na kapayapaan, na siya lamang makakapagbigay ng kapayapaan sa magulong mundo. Okay? Dito sa mundo natin. Okay? Ito rin ay nagbibigay ng katatagan. No? Nagsisilbi itong proteksyon at pundasyon upang hindi matinag sa mga pagsubok at tukso. Okay? So, napakahalaga po ito. Okay? So, kung paano ang sundalo ay nangangailangan ng matibay na kasuotan sa paa, sa pag-atake, sa mahirap na lupain, ang mga mananampalataya ay dapat na maging handa sa paglalakad sa kapayapaang nagmumula sa Ebanghelyo. Okay? Ang sapatos ng kapayapaan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, okay? May kapangyarihan upang dalhin ang mabuting balita ni Jesucristo sa magulong sitwasyon ng ating mundo. Okay? Sabi pa nga po sa Isaiah 52:7, no? Kay ganda ng mga paa, nino, kay ganda ng mga paan niya na nagdadala ng mabuting balita sa ibabaw ng mga bundok. Kapag ibinabahagi natin ang ebanghelyo, hindi lamang natin natutupad ang ating tungkulin, kundi ipinapalaganap din natin ang kapayapaan na nagpapabago ng buhay ng isang tao. Amen? So, yun po, no, breastplate of sapatos ng paghahanda sa pangangaral ng magandang balita. Meron na tayong belt, meron na tayong breastplate, meron na tayong sapatos, at ang pang-apat po,
kalasag ng pananampalataya. Ano po ito? The shield of faith, di ba? Yung nakita mo yung shield ng mga sundalo, ng mga Roman soldiers noon, malaki po yun. At kaya kang itago. Yung buong mong katawan, kaya niyang i-protect. Okay? So, ito po ay sumisimbolo sa matibay na pagtitiwala at paniniwala sa Diyos na nagsisilbing pananggalang o proteksyon ng isang tao laban sa mga espiritual na pag-atake, pag-aalinlangan, tukso, takot, pagdududa, at kasamaan. Okay? Pangsanggalang sa kasamaan. Okay? Ano po yung mga pinoprotect sa atin, no? Yung buo nating pagkatao, pagdududa. Tama ba to? Mali ba to? Takot. Takot ka sa lindol. Takot sa giyera. Tukso. No? Yung mata natin, nakita lang. Pwedeng pumasok sa isip agad. Matutukso. At kasalanan na ipinupukol ni Satanas. So if we have the shield of faith, kung meron tayong pananampalataya, bakit tayo nananampalataya pala kay Kristo? Kasi siya ang ipinadala ng ating Panginoong Hesus. No? Siya ang pinadala. Bakit nananampalataya tayo kay Jesus? Kasi siya ang pinadala ng Ama, ng Diyos Ama, dito sa atin, para sa akin, para meron akong makatanggap ako ng kaligtasan or salvation. So, nang nanampalataya ako sa Kanya, natanggap ko po ang kaligtasan. So, ang shield of faith, ito yung magpuprotect sa atin from doubt, no, pagdududa, fear of ano, of everything, no? Ang fear na alam ko lang na dapat tinataglay ng isang mananampalataya ay fear of the Lord. Aside from that, yan na po ay galing or pinupukol po yan, binabato po yan sa atin ng kaaway na si Satanas. Tukso, no? Temptation, at protection from sin, na ginagawa ng kaaway para tayo po ay magkasala. Okay? So, ang matibay na pagtitiwala, no, ito ay isang aktibo at matatag na paghawak sa mga pangako ng Diyos. Pinanghahawakan natin yung salita niya. May mga promises ang Diyos sa buhay natin. Tinanggap natin. Alam natin. Matibay, matatag ang pagkakahawak mo sa mga promesang ito ng Diyos sa buhay mo. Na sa gitna ng mga pagsubok, hawak mo yung salita niya. Hawak mo yung promesa niya. Hawak ko ang promesa ng Diyos sa buhay ko. Kapag ako ay sinusubok sa pisikal, panghahawakan ko ang salita niya. Kapag ako ay sinusubok sa aking emosyon, panghahawakan ko yung salita ng Diyos. Kasi ito yung protection ko para ako ay hindi magduda sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Sa mga balita dito sa mundo, panghahawakan ko pa rin, no, ang pananampalataya ko. Pagdating ng panahon, susubukin tayo. Pag matibay at meron tayong suot na shield of faith, hindi matitinag ang ating pananampalataya. No? Subukin man tayo, sabi ko nga kanina, lupaypay ka man, manghihina ka man, pagod ka man, pero tatayo kang matagumpay. Okay? So ano pa po? Number 5, helmet ng kaligtasan. Okay? Sa verse 17, ano itong helmet of salvation? Sumisimbolo sa pag-asa. Okay? Sa verse 17, no? Sumisimbolo sa pag-asa. Ano pa? Nangangahulugan ito ng pag-iingat sa isip, laban sa mga negatibong kaisipan at pagtitiwala sa kaligtasan at mga pangako ng Diyos. Salvation, helmet, protection sa ating isip, sa ating thought, no? Mga thoughts natin, pag mga negatibong mga thoughts yan or pag-iisip, no? Meron tayong protection diyan. Isuot natin ito palagi, no? Para hindi po ma-deceive ang ating pag-iisip, no? Hindi tayo makapag-isip ng negatibo, no? Sabi nga, for all things work together for the good of those who love God. May mga bagay minsan na sa tingin natin mali, or sa tingin natin, hindi ito yung tama, no? Pero pag ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung ating pananampalatayanan. Huwag na tayong hiwalay dito. Huwag na tayong lalayo sa salita ng Diyos. Okay? So yung kaligtasan na tinanggap ko,
mula sa biyaya ng Diyos, ito yung magbibigay sa isip ko ng kaliwanagan. Ito yung magbibigay sa isip ko ng klaro na ako ay magpapatuloy, ako ay patuloy na makikipaglaban sa mga bagay na kailangan ko pagtagumpayan. No? Dahil ako ay mananampalataya at dala ko si Kristo, nandito sa akin si Kristo. Okay? Helmet of salvation. No? Kaya pag mga wala nang wala pa, hindi pa ligtas, no? Lumapit tayo sa Panginoon. No? Ang biyaya niya po ay wagas. No? Hindi po yun nagmamali, yung pag-ibig niya sa atin. Number 6, tabak ng Espiritu. No? The sword of the Spirit, napakalaga po ito. Ano itong sword of the Spirit? Sa verse 17, ito po yung salita ng Diyos. Ito yung hawak natin. No? Number 1 na sandata natin, for offense. No? Tanging sandatang pang-opensiba at ginagamit ng mga Kristiyano upang ipagtanggol ang sarili laban sa tukso at espiritual na pag-atake at paggapi sa kasamaan. No? Ito rin yung ginamit ni Jesus na kinounter yung temptation. Tama? No? Salita, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya niya tusukin yung pinakakaibuturan, even yung marrow, no? Lagpas siya doon, yung salita niya. Kaya kanyang baguhin, kaya kanyang may kapangyarihan siyang i-correct ka, itama ka pag mali ka, pag iisip mo, mali, salita ng Diyos, itatama ka. Gagabayan ka niya, no? Unto righteousness, no? At di na tayo lalayo, pang-7, at napakalaga din po nito, panalangin, no? Sa verse 18, ang sabi, sa lahat ng pagkakataon, bilang mananampalataya, kung ngayon ay happy ang buhay mo, biglang naging malungkot, masalimuot. Sa lahat ng pagkakataon po, manalangin tayo. No? Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Anong kailangan mong ipanalangin? Siya yung magbibigay sa iyo ng panalangin na yun. Kukonect diretso sa Diyos, sa throne of God. At patuloy na ipanalangin ang mga hinirang ng Diyos. No? Hindi lamang sa ating personal, kundi itong mga lingkod ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, na palaging nasa battlefield, palaging nagpapahayag, palaging humahayo, palaging nasa labas, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ipanalangin po natin. As a conclusion, dun sa 7 armor of God na kailangang isuot ng isang mananampalataya, without truth, pag wala ang katotohanan, wala ang katwiran ng Diyos, wala ang kapayapaan, wala ang pananampalataya sa iyo, wala ang salvation, no, kaligtasan, wala ang salita ng Diyos, at walang prayer life ang mananampalataya, you will lose the battle. No? Talunan. No? Talunan. But, God has given us the full armor of God in our lives as believer. Bakit? For us to win the battle. No? Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? No? Maging handa. Ang sabi po dito sa verse 18, maging handa sa mga paparating na labanan. Kasi ang laban, hindi yung taong kalaban mo, kundi ang espiritong sa likod nito. Sa Panginoon, sa Diyos po, ang papuri sa umagang ito. Tayo po ay mananalangin. Ama namin, maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Kayo po ay aming binibigyan ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian at kadakilaan. Panginoon, may your word, Panginoon, change us, Lord. Cleanse us, correct us unto righteousness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa buhay na ito, dahil ikaw, Panginoong Hesus, ay nasa amin. Turuan mo kami, Panginoon, always remind us, O God, Holy Spirit, always remind us na isuot namin ang full armor of God sa buhay namin. Para sure ang aming pagkapanalo. Sure ang aming katagumpayan sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin at pangunguna mo sa amin. Pinagkakatiwala ko ang buong araw na ito, Panginoon, sa iyong mga kamay. Ito po ang aking panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen.